Matapos ang aksidente na yun ni Kyrie ay pinapalitan na niya ang lahat ng doorknobs at locks ng mga pintuan. Mahirap ng isa, alang-alang ang kaligtasan niya ngayon hanggang sa kasalukuyan ay napag-iisip niya siya nang sinabi ni Dan, "Anong ibig sabihin nito?" "Dan," buntag niya sa kaibigan na kasalukuyang nababasa ng magazine. Sagot nito na hindi man lang iniaalis ang paningin sa binabasa. "Ang sabi mo sa akin sa ospital, mag-ingat ako, na maaaring may kinalaman ang daddy sa nangyayari sa akin." Alam niyang may tinatago sa kanya si Danica. Sa ilang taon ng friendship nila ay noon lamang niya ito narinig magsalita ng ganoon. "Anong ibig mong sabihin, Dan? May tinatago ka ba sa akin?" Sandali siya nitong tiningnan at ibinaba ang hawak. "Sis, love kita. Alam ko ang pinagdadaanan mo nang mamatay si tita. May mga bagay na kailangang ikaw ang magkatuklas. Pero hindi ko yata kaya na manatiling may tinatago sa'yo." Lumapit ito sa kanya at binigyan siya ng isang mahigpit na yakap. "Kyrie, hindi ko sinasadyang may namarinig noong mga panahong nabubuhay pa ang iyong mga magulang. Remember the night we slept over sa inyo?" Marahan siyang napatango ng maalala iyon. Paanong hindi? Yun na yata ang una at huli nilang pajama party. Dahil mula noon ay ayaw na ni Danica. "Papunta ako noon sa kitchen ninyo para kumuha ng juice dahil naubos na ang iniinom natin." He stopped. Tila nagdadalawang isip kung itutuloy ba ang sasabihin o hindi. "Dan?" untag niya nang hindi na ito kumibo pa. "Narinig ko ang parents mo. They were in the kitchen. They are having an argument." Gumuhit ang awa sa mga mata nito nang tingnan siya. "I heard your dad threatening to kill your mom sa oras iwan siya nito. Pero hindi na tinag ang mami mo. Wala daw siyang pakialam basta huwag ka lang sasaktan ng dad mo." "Hindi ka daw sasaktan ng dad mo pero sisiguraduhin daw niya na mapapatay niya ang mom mo sa oras na iwanan siya nito." "Kyrie, mula sa narinig ko ay nalaman ko din na may kalaguyo ang mami mo. Though I haven't heard clearly what's the name of the guy, I'm sure yun ang dahilan kung bakit gustong iwan ng mom mo ang daddy mo." Pakiramdam niya ay nalalaki ang ulo niya sa mga revelasyon ng kaibigan. Paano nangyari ang mga yun nang hindi niya alam? Ang buong akala niya ay masaya ang pamilya niya at walang anumang problema, na nagmamahalan ang kanyang mga magulang. Di man lang niya naramdaman kahit minsan na hindi mahal ng mga magulang niya ang isa't isa. Lagi itong sweet at nagyayakapan. Dama din niya ang concern na mga ito sa bawat isa lalo na sa kanya. Gusto niyang magalit sa ina sa kanyang nalaman subalit wala naman siyang pwedeng pruwebang makapagpapatunay na may nakalaguyo ito maliban sa sinabi ng kaibigan. Maluhaluha ang mga matang tiningnan niya si Dan. Kitang-kita niya ang awa sa mga mata nito para sa kanya. All the while she was boasting that she had a good family at wala na siyang may hiling pa. Pero hindi pala totoo ang mga yon kundi puro kasinungalingan. "Sis, I'm sorry, hindi ko sinabi agad sa iyo noon. Alam kong masasaktan ka. Alam kong kaibigan mo ako at responsibilidad kong walang itago sa iyo. Pero sana naintindihan mo ako. Masyadong komplikado ang mga nalaman ko. Bukod doon ay usapang pamilya yon at ayokong makialam." Sinsero nitong hingi ng paumanhin. Sa mga oras na yon pakiramdam niya ay napingi siya sa lahat ng mga sinabi nito. Pakiramdam niya ay sinaksak siya sa likod ng kanyang magulang, kasabay ng pagtarak ng isa pang matalim sa kanyang dibdib ng kanyang kaibigan. "Maiintindihan ko kung bakit nagagalit ka sa akin, pero alam kong maaaring may koneksyon ang mga nangyayari ito sa iyo ngayon." "Enough, Dan. Walang kinalaman ang daddy sa nangyari sa akin. Namatay ang mami dahil sa aksidente. That's it." Bakit pakiramdam niya ay pinagbibintangan nito ang daddy niya sa pagkamatay ng kanyang mami at sa mga nangyari sa kanya?
Alam niyang hindi nito feel ang daddy niya dahil daw masyado itong bias dahil sa pagiging bakla nito. Pero sobra-sobra naman yata naisipin nitong ang daddy niya ang nais pumatay sa kanya. I'm sorry, Kyrie. That's not what I meant. Gusto ko lang magbigay sa iyo ng possibilities na maaaring. I said enough done. Halos maigting ang mga litid niya sa pagpipigil ng galit na nais umalpas sa kanya. Live done. I want to be alone na halos hindi mamutawi sa mga labi niyang sabi. Nais niyang mapag-isa. Isipin kung ano ang gagawin niya ngayon matapos ang revelasyon ng kaibigan. I'm sorry, but if you need anything, call me. Ano ito bago tunguhin ang pinto. Pagkatapos nilang mag-meeting ni George tungkol sa negosyo ay naisip niyang tawagan ang kaibigang investigador upang alamin ang progreso sa kaso ni Kyrie. Alam niyang hindi yon basta na lamang isang aksidente dahil kung magkaganoon ay napaka-coincidence na naman na matapos ng threat sa buhay nito ay maaksidente naman agad ang dalaga. For some reason, he wanted to protect her from whoever wanted to hurt Kyrie. Hello mundo, kumusta na yung case ni Kyrie Martinez? Tanong niya sa kaibigan sa kabilang linya ng telepono. Sinabotahe nga ang kotse niya pare kung sino ang maaaring gumawa. May lead na kami pero hindi pa rin sigurado. Kakalap pa kami ng sapat na pruweba. Ganun ba? Maaari mo bang sabihin kung sino ang suspect ninyo? By his records, ang pangalan niya ay Lance pero hindi yon ang pangalan na gamit niya ngayon. Napakaraming alias ang narito na nakasulat. I'll just give you the exact details kapag sigurado na kami. Thanks pare, anyang tinapos ang pag-uusap. Sino naman kaya ang Lance na tinutukoy ng kaibigan niya na siyang maaring magtatangka sa buhay ni Kyrie? Base sa nalaman niya kay Danica at iba nitong mga kaibigan ay wala naman ibang taong nasaktan o nakaaway man lang ng dalaga. Sir, ito na po yung kape ninyo. Ani Amelia na inilapag ang tasa ng kanyang mesa. Thank you. Kumusta na nga po pala si Miss Kyrie? Okay naman daw, sabi ni Dan. Anyang hinigop ang kape. Buti naman at walang nangyari sa kanya. Siguro sir, dati niyong nobyo ang may gawa noon. At ribidang sabi ni Amelia. Bakit Amelia? Kilala mo ba si Kyrie? Mapanuring mga mata ang pinukol niya sa madaldal na sekretarya. Hindi po. Don't judge her. Go back to your work. Inis niyang sabi rito. Bakit pa siya nagkaroon ng napakadaldal na sekretarya? Hindi ilang beses na niyang nadinig mula sa mga empleyado niya ang kakaibang ugali ni Amelia pero binabaliwala niya yun basta hindi siya ang ginagawa ng kwento nito. Puro mukhang malapit na rin yata na siya naman ang sumunod na target ni Amelia. Napailing siya. Kailangang malaman nito kung hanggang saan ang kanyang limitasyon bago maputol ang PC niya sa huli. Isang malakas na kaluskos ang narinig ni Kyrie mula sa labas ng kanyang kwarto. Dahan-dahan siyang bumangon upang silipin sana kung ano ang dahilan yun, subalit napigilan siya nang maisip na nag-iisa lamang siya ngayon sa bahay. Di na bumalik pa si Danica mula pa ng umagang magalit siya rito. Agad niyang kinapa mula sa dilim ang kanyang cellphone na nakapatong sa side table ng kanyang kama. Kailangan matawagan niya ang kaibigan sakali man ang nagtatangka sa buhay niya ang nasa labas. Agad itong mahuhuli. Hello Dan, bulong niya nang sagutin nito ang telepono. Nasaan ka? May tao yata sa sala. Kanina ko pa narinig na parang may naglalakad. Sige, pupunta ako dyan. Isasama ko na si Kyrie nito. Ba't kasama mo pa yun? Inis na sabi niya nang marinig ang pangalan ng binata. Aba bruha, kailangan natin ang lalaki Di kaya ng powers ko ang kriminal na tulad niyan. Sige na, yun lamang at nawala na ito sa linya. Nang sandali pa ay narinig niya ang pagpipilit ng kung sino man na buksan ang seradura ng kanyang pinto. Napahalukipip siya sa may headboard ng kanyang kama. Paano nakapasok ito sa bahay? Napalitan na niya ang lahat ng lock niyon, maging ang pinto sa back door. Isang mahinang lagitik
Ang narinig niya buhat sa seradura ng pinto, tanda na nabuksan nito iyon. Dahan-dahan yung pinihit ng tao mula sa labas. Pakiramdam niya ay nalunok. Nayatan niya ang kanyang puso sa sobrang nerbiyos. Damang-daman niya ang pawis na tumatagaktak sa kanyang leeg, dala ng matinding kaba. Isang pihit na muli ang kanyang manarinig, subalit bigo ito. Mabuti na lamang at naisipan niyang palagyan ng double lock ang kanyang kwarto. Pero kung desidido ang kung sino mang tao na nasa labas na siya ay pasukin, tiyak niyang makakaya nitong gawin iyon ng paraan. At doon siya lalong kinakabahan. Pilit niyang pinakakalma ang sarili para tingnan si Danica kasama si Cairo. Sigurado siyang maabutan nito ang taong nagtatangkang pasukin siya. Isang malakas na kalabog ang narinig niya mula sa kanyang pintuan. Mukhang desidido nga itong pasukin siya. Natatarantang napatingin siya sa banyo. Sa kanyang silid, nagmamadali niyang tinungo yun. Sakali man makapasok ang nagtatangkang iyon ay hindi siya nito agad magagawa ng masama. Nasaan na ba kayo, Dan? Isang malakas na balya ang narinig mula sa pintuan ng kanyang kwarto. At sa pagkakataong iyon ay alam niyang nagtagumpay itong mabuksan ng tuluyan ang pinto. Abot-abot ang kanyang pumaloob sa kanya. Wala na siyang ibang matatakbuhan. Mula sa towel rack ay kinuha niya ang wooden hanger na nakasabit. Bahala na. Pero hindi siya papayag na madampian nito ang walang laban man lang. Isang kaluskus muli ang narinig niya mula sa labas ng banyo. Nagmamadali ang mga paa nito at tila may hinahanap. Pigil ang hininga niya habang inihahanda ang sarili at iniamba ang hawak na hanger sa may pinto. Nang marinig na natapat ang mga paa nito sa pintuan ng banyo ay agad niya itong binuksan at hinampas ng walang habas ang taong nakatayo roon. Aw! Sigaw ng lalaki na kanyang tinamaan. Walang hiya! Walang hiya! Papatayin kita! Galit niyang sigaw habang patuloy na hinahampas ito. Stop it! Sigaw ng lalaki. Ay, Kyrie! Tama na! Sigaw na. Natilihang si Danica nang makita siya. Dali, Dan! Hampasin mo! Papatayin ako! Dali! Natatarantang sigaw niya habang sige pa rin ang paghampas sa lalaki. Kyrie, tama na! Bugbog na si Papa Cairo! Sigaw ni Dan na humarang sa pagitan ng dalawa. Cairo? Aniyang nahintod sa ere ang ihahampas pa ng hangar. Mula sa mukha ni Danica ay nalipat ang tingin niya sa lalaking kanina pa hinahampas. Kitang-kita niya ang paggiwi ng mukha ng binata habang nakahawak sa balikat nitong kanina pa niya hinahampas. Sorry. May magagawa pa ba ako? Inis na sabi ni Cairo na tumalikod at tinungo ang switch ng ilaw upang buksan iyon. Nasaan na? Tanong niya na ang tinutukoy ay ang pumasok na estranghero sa kanyang bahay. Di namin naabutan. Mabuti na lang at dumating kami sa tamang oras ni Cairo bago pa ninyo buksan ang pintuan ng banyo ko. Napatingin ito kay Cairo na hinihimas-himas ang nabugbog na balikat. Muntik mo nang gawing imbalido si Papa Cairo na pag-ibig sabi nito. Sorry na nga. It's okay. Ang mahalaga walang nangyari sa'yo. Kailangan mo munang lumipat, Kyrie. You're not safe here anymore. Kung sino man ang nagtatangka sa buhay mo, mukhang desidido talaga itong mawala ka. Puno ng pag-alang sabi nito sa kanya na hindi iniaalis ang mga tingin nito sa mga mata nitong. Tama si Cairo sis, napalitan na natin lahat ng locks mo dito pero nakakapagtakang nabubuksan pa rin ito nang nagtatangka sa buhay mo. Isn't it strange? Sang-ayon ng kaibigan. Dan, I'm sorry. Alam ko sumama din ang loob mo sa akin dahil sa mga nasabi ko. Ano ka ba girl? Hayaan mo na iyon. We are still friends no matter what. Ang mahalaga ngayon ay ang makalipat ka muna. Nakangiting sabi nito bago siya binigyan ng mahigpit na yakap. Doon ka muna sa bahay tumuloy. Hindi kalakihan pero kasya naman tayo. Thank you, damang-dama niya ang pagmamahal ng kaibigan sa kanya sa kabila ng hindi magandang nangyari sa pagitan nila. Mula kay Dan ay nalipat ang tingin niya kay Cairo. Isang tipid na ngiti ang binigay niya ito sa kanya. Thank you, she smiled.
Sa kabila ng hindi niya magandang pagpapakita ng ugali rito ay nakuha nitong tumulong sa kanya sa oras ng panganib. No prob, pero may bayad ang pagtulong, napangisi nitong sabi sa huling tinuran. What? Nalaki ang mamata niya sa narinig. Ang Herodes! Akala niya ay mabait, iyon naman pala ay may bayad ang tulong nito. Have a dinner with me tomorrow, bayad ka na, anitong lumapad ang pagkakangiti. What the? Sis, pumayag ka na, wawa naman pinugbog mo pa. Putol ni Danica sa sasabihin. Okay, fine, aniyang napahinuhod. Kitang-kita niya ang pagguhit ng pag-asa sa mga mata ni Cairo habang nakangiti ito at nakatitig sa kanya. What is it with this man? Nabugbog na nga gusto ko pa makipag-date sa kanya. Weird, naisa-isip niya ang sabi at napangiti sa kakaibang lalaking kanyang kaharap ngayon.